Hello everyone. Ang topic natin ngayon is all about comfort food. Yan. Tama ba yung nakikinig po natin? Comfort food. Kung iisipin po natin, ano ba yung pagkain na talagang nagbigay sa atin ng matinding comfort na bakit kapag hindi natin nakakain itong pagkain na to, tila parang parang hindi na kumpleto yung araw natin. Parang ano yan okay lang siguro ang comfort food kung buntis ka, hindi mo mapigilan yung sarili mo na hindi kainin itong specific na pagkain na 'to, siguro acceptable pa yun. Pero yung tipong dahil ang comfort food is very rewarding, yung haba ng trabaho na meron tayo, tanging itong comfort food na lamang that can fill us up para kahit papaano mabawasan yung stress, mga isipin natin, mga bagay na alam mo yun, yung mare-relax talaga tayo once na nakain natin itong comfort food na ito. Ano ba yung mga comfort food natin? Kayo po yung makakapagsabi po niyan. Marami po tayong mga taong mga nakausap regarding po sa kanilang comfort food. Kalimitan talaga ay mga sweets. Gusto ko pong ipaunawa sa inyo, wala namang problema kung sabi ko nga ay buntis ka at yung cravings mo hindi mo mapigilan. Pero yung tipong matindi ng inflammation at may sakit na talaga tayo, medyo tigil-tigilan na po natin yung comfort food po natin. Kasi isipin ninyo, pakinggan niyo mabuti. Alak, nag-e-enjoy ka nga na inumin siya, pero sinisira na yung sistema mo from the inside. Sweets, more on carbs. Nag-e-enjoy ka sa mga sweets, sa carbs, sa mga processed food. Nag-e-enjoy ka, pero sinisira na pala yung sistema mo from the inside. Pagyoyosi o anuman yung mga pagkain na napili mo, nag-e-enjoy nga tayo, but in the long run, tingnan natin, ano ba yung magiging resulta ng comfort food natin na ito? Ano ba yung magiging resulta in the long run? Magbe-benefit ba tayo? Sapagkat kung hindi natin naunawaan, matindi pong epekto po nito sa ating brain. 60% of our brain are fat. Isipin mo na lang, nung na-discover po natin na dapat pala ang diet ng tao is more on high protein, more on high cholesterol, nung nagkaroon po tayo ng ganyang sistema ng pagkain na ipapakain sa mga cancer patients, sa mga taong malala talaga sakit karamdaman, dun na nagsimula na ma-reverse ang kanilang mga sakit at karamdaman. Kung ayaw po ninyong simulan ng pagbabago, kailan pa? Kapag ba nahuli na ang lahat? Think about it.